Bumangga ang isang truck sa isang pickup truck sa East Service Road na katabi ng SLEX Sukat Exit sa Muntinlupa City pasado alas 5 ng hapon kahapon. Batay sa CCTV, dumire-diretso pa ang truck hanggang sa banggain nito ang pader na nawasak. Yung raker po nandyan po. Sumisigaw po siya ng kalso, pero ang lakas ng sigaw niya. Kasi yung buhangin na punong-puno, yung truck na punong-puno ng buhangin, padaos-dos na po. Ayon sa driver ng truck mula Port of Manila, may karga silang buhangin na dadalhin sana sa Cavite. Pero nasiraan daw sila ng makina sa SLEX kaya't nagpa-tow service sila. Ang driver anya ng tow service ang nagmamaneho ng mangyari ang disgrasya. Bigla na lang pong bumitaw yung Tapos nawalan na po kami ng preno. Dahil naputol yung hose na nakakabit dito. Hindi ko po namin papunta ron sa may pader. Para huminto po siya. Ayon sa Barangay Sukat Fire and Rescue na rumisponde sa aksidente, walang nasawi sa aksidente. Pero nagtamo ng minor injuries ang dalawang sakay ng pickup truck na nabangga ng truck. Binigyan sila ng paunang lunas at dinala sa ospital. Ang kotse umanong nasa likod ng pickup truck na pinsala rin. Ang ginawa nila para wag na po madagdagan, tumalon po yung dalawang na-involve po natin sa aksidente. Minor lang po, konting sugat lang sa paa. Nagtungo kami sa tanggapan ng Regional Highway Patrol Unit Road Crash Investigation pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Sinusubukan din namin kunin ang panig ng towing company pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa umiiral na hanging habagat, umulan sa malaking bahagi ng Mindanao ayon sa Pag-asa. Ang ilang lugar doon nalubog sa baha at may pagguho pa ng lupa. Nakatutok si Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Ilang lalaki ang nagtulong-tulong para iahon sa baha ang sasakyang ito sa Malabang, Lanao del Sur. Tumaas ang tubig sa lugar matapos bumuhos ang malalakas na ulan kagabi. Sa tala ng Lanao del Sur PDRRMO, 2 ang nasawi at may 2 nawawala. Mahigit 5,000 pamilya ang apektado. Nalubog din sa baha ang ilang bayan sa Sarangani Province, gaya sa daycare na ito sa bayan ng Kiamba na lagpas baywang ang tubig. Sa bayan ng Maitum, rumagasa sa highway ang tubig galing sa gilid ng bundok. Sa bayan ng Lebak sa Sultan Kudarat, perwisyong baha rin ang resulta ng ulan. Kagabi, isang kalsada ang di madaanan dahil sa landslide. Patuloy ang clearing operations. Sa bayan ng Kalamansig, pahirapan ang pagdaan sa naputol na tulay. Gumawa na lang ang mga residente ng pansamantalang tulay para makatawid. Para sa GMA Integrated News, Sara Hilomen Velasco, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nakakaapekto pa rin sa bansa ang Southwest Monsoon o hanging habagat. Magpapaulan yan sa western section ng Southern Luzon, partikular sa Palawan, Occidental Mindoro, Batangas, Cavite at Laguna. Gayon din sa Mimaropa, Mindanao, Central Visayas at Metro Manila. Nakakaapekto rin sa iba pang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, hapon ay asahan ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Pero bahagyang hihinayan sa gabi. May tsansa din ng ulan sa Metro Manila kaya magdala po ng payong. Kalat-kalat na ulan naman ang mararanasan sa halos buong Visayas at Mindanao. Mag-i-alerto sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Isang katawan ang natagpuan ng National Bureau of Investigation Homicide Division sa Bangin, sa isang bahagi ng Bay Laguna. Pasintabi po sa mga kumakain, naagnas na at may tali pa sa paa ang biktima. Ipinakremate na raw ito at dinala ang mga abo sa Quezon City. Ayon sa NBI, may hinahanap na biktima ng kidnapping ang kanilang mga tauhan na nangyari noon pang June 10. Magsasagawa raw ang NBI ng DNA test sa mga labi. Pero kinumpirma na raw ng kaanak ng biktima ang pagkatao nito ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group. Patuloy pa ang tinutugis ang nasa likod ng krimen. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa buy-bust operation sa Sampaloc, Maynila. Isang suspect ang arestado at tinutukan niya ni Jomer Apresto. Arestado ng mga tauhan ng Manila Police District ang lalaking ito sa loob mismo ng kanyang apartment unit sa Sampaloc, Maynila. Siya raw ang isa sa mga nagbabagsak ng illegal na droga sa Metro Manila. Yung mga nadidisclose yung ating mga primary na mga nahuli na nakalink dito sa taong to.
Kung titingnan natin yung kanyang background, wala siyang hanap buhay. Bakit siya nakakapagrenta ng ganitong kagarang establishment or condo? Halos isang buwan ang kanilang surveillance sa target bago nagsagawa ng test buy ng droga sa tulong na rin ng isang informant. Initially, ang order namin sa kanya 100 grams. Yun, successful yung initial. So, nag-try ulit yung pressure buyer natin na humirit pa o nagdagan yung order. Luckily, pumayag siya. Gamit ang mahigit 100,000 pisong budol money, nagawang kumagat sa pain ng target at nakipagkita sa inakala niyang totoong buyer. Matapos matanggap ang buy-bus money, dito na nagpakilalang pulis ang buyer at hinuli ang subject ng operasyon. Nakuha sa arestado ang isang bag na naglalaman ng mahigit 1 kilo ng hinihinalang shabu na aabot sa mahigit 7.6 million pesos ang halaga. Napag-alaman na dati na ring nakulong ang suspect dahil sa kasong kaugnay sa droga. Inaalam sa ngayon kung may mga kagrupo ba ang suspect. Dahil dito sa Sampaloc, actually lahat ng high-value individual na zero na natin, naubos na natin yon, napakulong na natin, nahuli na rin natin sila. Una namang sinabi ng NCRPO na mas paiigtingin pa nila ang kampanya laban sa iligal na droga. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Plano ipatayo sa Clark, Pampanga sa susunod na taon ang isang entertainment complex na makakatulong daw na humatak ng mga international artists. Gaya ni global pop superstar Taylor Swift. Yan ang tinutukan ni EJ Gomez. 2014 pa huling nag-concert sa Pilipinas ang American pop star na si Taylor Swift. Kaya nang hindi mapasama ang Pilipinas sa Asian leg ng kanyang Eras Tour concert this year, nadismaya ang Pinoy Swifties. Lalo na yung mga di kayang gumastos ng malaki at bumiyahe kahit sa Singapore o Japan, ang mga concert stop na pinakamalapit sa Pilipinas. Kabilang sa haka-haka ng ilan, walang venue sa bansa na pasok sa requirements ng concert na singlaki ng Eras Tour. Kaya isang 32 billion peso entertainment complex ang planong ipatayo sa Clark, Pampanga sa 2025 ng Clark International Airport Corporation. Bukod sa pagiging ready sa mga demanding na concert, target din itong maparami ang dami ng bumabiyahe roon at palakasin ang ekonomiya. When we had this vision to have the entertainment center sa Clark, we already did a lot of promotions, market sensing. We've gotten some interests. Pero kung ang Swift concert venues na Singapore National Stadium at Tokyo Dome parehong may 55,000 seating capacity, ang target nila sa Clark nasa 20,000 hanggang 30,000 seating capacity lang. We've done some studies. It's hard to fill up 55,000 seats. Ang pinaka-ideal really is about 25,000 to 35,000 seats. Kasi maraming events na nahuhost. Ano't anuman, bukas daw silang imbitahan si Taylor Swift sa bubuing complex sa next round ng kanyang world tour. We will court her. I hope that by that time when we build our complex, ready na tayong i-host siya. Papayag na sila, makukuha na natin. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Posibleng hindi lang isang suspect sa pagpatay sa 2 Australian at isang Pinay sa Tagaytay ayon sa pulisya. Sa gitna ng investigasyon, mas pinaigting pa ang police visibility para tiyakin ang seguridad sa lungsod. Nakatutok si Darlene Kai. Hinahanap pa rin ng Tagaytay Police ang lalaking nakuna ng CCTV na naglabas-masok sa kwarto ng pinatay na 2 Australian national at isang Pilipina. Person of interest ang turing sa kanya. Sabi ng pulisya, tinitignan nila ang posibilidad na hindi lang isa ang gumawa ng krimen. Nandun tayo kasi nga 3 ang biktima natin eh. So kasama yan sa mga tinitingnan natin. So balit sa ngayon, naka-focus tayo dun sa isa na person of interest natin. Para sa ganun, siya din talagang makakapagbigay ng kaliwanagan sa pangyayaring ito. Kasama rin sa iniimbestigahan ang posibilidad na hindi lang pagnanakaw ang motibo sa krimen. Meron daw mahalagang gamit na hindi na itago, pero hindi rin kinuha ng salarin. Passport, cellphone, jewelry nung magbiyanan, cash money, wallet. Meron kasing nakatago, merong hindi nakatago, yung sa nakababatang biktima. Tapos nandun lang iniwan lang. Nakikipag-ugnayan ang Australian Embassy sa pamilya ng mga biktima.
Ang Department of Foreign Affairs and Trade ng Australia nagpaabot din ng pakikiramay. Nagbibigay na raw sila ng consular assistance sa mga pamilya ng dalawang nasawing Australian. Nagpulong na ang Binoong Special Investigation Task Group o SITG para siyasatin ang krimen. Sa gitna ng investigasyon, pinaigting ng otoridad ang police visibility sa Tagaytay City. Pina-intensified po natin yung police visibility dito po sa buong Tagaytay to ensure po yung ating mga turista na wala nang mangyayari pong ganito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. From virtual to real billboard, ipinakita na ang official billboard ng Pulang Araw sa GMA Network. Ilang tulog na lang mapapanood na ito sa Netflix sa July 26 at sa GMA sa July 29. Pero bago yan, nakipagkulitan muna si Pulang Araw star Alden Richards sa It's Showtime. Importante raw sa kanya ang pahinga at syempre ang pagkakaroon ng inspirasyon. Sa mga nagbibigay inspirasyon sa akin, maraming salamat sa inyo dahil kayo ang bumubuhay sa aking ginagawa. At nag-enjoy naman ako, syempre, at least para makita naman at ma-proud sa akin yung mga taong to. After It's Showtime, next stop ni Alden at kanyang Pulang Araw co-stars ang Pinoy Con. Kabang-abang ang mga magiging tagpo sa action serye na Black Rider ngayong nalalapit na ang pagtatapos nito. Si Black Rider star Ruru Madrid may ibinahagi sa mga dapat abangan sa serye. Narito ang aking chika. Siguradong sepangs daw si Ruru Madrid ngayong malapit nang matapos ang kanyang seryeng Black Rider. Tumagal din kasi ng mahigit 1 taon ang pinuhunan niya kasama ang kanyang team para mabuo ang mga kapanapanabik na fight scenes at mga kakaibang plot twists. Napakahirap po mag-mount ng action serye. Pero I love the challenge. Sa nalalapit na heroic finale ng serye, marami raw masasagot na mga tanong, lalong-lalo na sa mga sinusubaybayan nating mga karakter, tulad ni Vanessa played by Yasi Pressman at Calvin na ginagampanan ni John Lucas. Kasi nga ngayon, nasa amnesia stage si Black Rider ay terorista. Pero si Elias naman ay talagang hindi sumusuko. Abangan nila kung mawawala ba yung amnesia niya, babalik ba sa pagiging maayos yung utak ni Vanessa, o tuluyan na siyang makakain ng kasamaan. Matapos ang Black Rider, bubuhayin naman ni Ruru ang karakter niya sa Lolong. Maaring dalhin daw niya ang karakter niyang si Elias sa Black Rider sa muli niyang pagharap sa bagong hamon na ito. Imamapa ko po siya ulit. Gusto ko laging sina-challenge yung sarili. Act of service ang paandar ng isang fur baby sa Cavite na certified asunurin sa mga amo. Kaya raw nito na maging instant alarm clock. Ang isang fur baby naman sa Cavite pa rin kumasa sa hamon ng patapangan. Let's watch this. Umuurong sulong pa habang tumatahol. Ready to fight itong Jack Russell Terrier na si Tucker. Ang katunggali niya, isang laruan. Palaban sa tahulan habang pasugod ang mala Spider-Man na kalabang may armas pa. Good vibes ang hatid ng atapang moment ni Tucker sa TikTok. Gisingin mo si Mami, dali. Dali, go. Todo sunod kay Daddy itong asong si Yuki. Ano mo si Putput? Nang magets na ang utos, mabilis na kinuha ang kanyang laruang tumutunog. Gisingin. Dali. Dali. Kwento ng kanyang fur parents, masunurin talaga si Yuki pagdating sa mga laruan at sa pagiging instant alarm clock niya. Certified daddy's boy rin, mas mabilis pa kasi sa kidlat kung sumunod. Basta't si Daddy ang nag-utos. Mga kapuso, maging updated sa showbiz happenings anumang oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. At para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.